Sa petsa ng Hunyo 19,861, sa bayan ng Calamba, Laguna, naisilang ang isang sanggol na makakagawa ng isang importanteng kasaysayan ng Pilipinas. Ito na po ang iyong anak, Don Francisco. Salamat sa Diyos at nanganak na rin ang aking asawa. Ano po ang iyong gustong ipangalan sa iyong anak, Don Francisco? Ano bang gusto natin ipangalan sa ating anak? Jose, galing sa patron na si San Jose. Ang Jose Mercado ay napakamagandang pangalan. Protasyon naman ay galing sa patron na si San Protasyon. Ang Jose Rizal Mercado E. Alonso ay yan ang pangalan ng aming anak. Sa paglaki ng batang si Jose, naninirahan ito kasama ang 9 na kapatid nito. Ang bahay ng pamilya Rizal, kung saan siya ipinanganak, ay isa sa mga kilalang bahay na bato sa Calamba noong panahon ng mga Espanyol. Ito ay isang 2 palapag na gusali, hugis parihaba, gawa sa mga adobe at matitibay na kahoy, at may bubong na pula. Sa likod ng bahay ay ang kulungan ng mga manok at pabo, at isang malaking hardin na may mga tropikal na putas gaya ng atis, balimbing, chiko, makupa, papaya, santol, at marami pa. Ito ay isang masayang tahanan kung saan naghahari ang pagmamahal ng mga magulang at halakhakan ng mga bata. Sa araw, umaalingaw ito sa mga ingay ng mga batang naglalaro at mga awit ng mga ibong sa hardin. Sa gabi, ito ay napupuno sa malalambing na dasal ng pamilya. Ang ganitong masaganang tahanan ay natural lang na naghubog sa masaganang pamilya. At ang pamilyang ito ay ang pamilyang Rizal. Si Rizal ay isang maliit, masakitin at mahinang bata, kaya napupuno siya ng pagmamahal at pag-alaga ng kanyang magulang. Isang araw, habang naglalaro si Rizal sa hardin, tinawag ito ng kanyang ina na papasukin sa loob ng kanilang tahanan dahil palubog na ang araw at gumagabi na. Pepe, pumasok ka muna sa loob at magdadasal tayo ng Angelus. Apo, Inay. Pagkatapos nilang magdasal kasama ang kanyang mga kapatid, ay natulog na ang mga ito maliban kay Teodora at Jose. Tinuruan si Jose ng kanyang ina na basahin ang Espanyol na aklat na may pamagat na El Amigos de la Niños o sa English ay The Children's Friend. Habang nagtuturo si Teodora kung paano basahin ang libro ay ginuguhitan ni Jose ang isang pahina ng kanyang libro kaya pinagsibihan ito ng kanyang ina. Pepe, bakit ka gumagawa ng guhit sa libro? Hindi dapat ginagawa iyan. Pasensya po, Inay. Pakinggan mo kung paano ko ito basahin. Binasa ni Teodora ang libro. Nakinig si Pepe sa binasa ng kanyang ina. Hindi nito maiwasang mamangha sa mga magagandang pariralang binabasa nito mula sa mga pahina ng libro. Iniisip nito na baka kulang lang ito sa pagpipigil sa sarili at kaunti lang ang atensyon nito sa pagbabasa. Kaya pinagmamasdan na lamang nito ang apoy ng lampara sa lamesa. Sa paligid nito ay may iilang maliliit na gamo-gamo na umiikot at lumilipad sa paligid ng lampara. Nagkataon pa na napahikab si Pepe. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang ina na hindi na siya interesado kaya tumigil ito sa pagbabasa. May babasahin ako sa iyong napakagandang kwento. Ngayon, pakinggan mong mabuti. Ano po yun, Inay? Kwento ito ng isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Kahit na paalala ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy, ay lapit pa rin ito ng lapit. Tumaas ang atensyon ni Jose mula sa unang pangungusap. Tumingin ito sa liwanag at ipinako ang tingin nito sa mga gamo-gamo na umiikot sa paligid ng apoy. Gustong-gusto nito ang liwanag ng apoy. Kaya sinuway niya ang kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad sa paligid ng apoy. Papalapit dito hanggang sa magliyab ang pakpak nito at tuluyan siyang namatay. Pepe, naintindihan mo ba ang ibig sabihin ng kwento ng gamo-gamo? Opo, Inay. Tingnan mo, huwag kang magiging katulad ng batang gamo-gamo. Huwag kang magiging maswayin o masusunog ka katulad niya.
Pagkatapos ng kwento ni Tidora ay dinala niya si Pepe sa higahan nito para matulog na. Kinaumagahan napansin ni Rizal na nasira ang takip ng aklat na binasa niya kagabi kaya sinubukan niyang ayusin ito. Napansin ito ng kanyang kapatid na si Maria at lumapit ito sa kanya upang ayusin ang kanyang libro. Bakit nasira yan? Napunit ko to kasi kagabi habang tinuturuan ako ng aking ina. Kaya ayusin ko to. Salamat po. Habang inaayos ni Maria ang aklat, ay nagpaalam siya na maglaro muna sa ilog kasama ang mga kaibigan niyang lalaki. Pumunta siya sa ilog upang sumama sa kanila para maglayag ng bangka. Habang nasa bangka si Pepe, nahulog niya ang isang pares ng kanyang tsinelas kaya hinagis niya rin ang isang pares ng kanyang tsinelas. Bakit mo tinapon ng isang pangparis ng tsinelas mo? Kunin ko pa yung isa pang pares ng sinilas upang sakaling may makikita ng mangingisda, pwede na itong ibigay sa kanyang anak. Pagkatapos maglaro ni na Pepe at ang mga kaibigan niya ay nagpaalam ito sa mga kaibigan niya at umuwi na ito. Dito natatapos ang aming roleplay tungkol sa pagkabata ni Jose Rizal.